Dun po sa peak na buwan ng April, Sir Tony, ano po ang common cause doon na nakikita natin na kaya tumaas ng yung bilang Kung pag April? babasihan natin ang previous years ay halos electrical causes talaga. Electrical causes. Electrical causes, kasama na dyan yung short circuit, yung arcing, yung loose connection. Ibig sabihin hindi lamang sa wiring system kundi sa mga kagamitan rin na di kuryente at yung mga iba pang mga biglaan na lang na sumasabog, no? Yung mga sabihin na natin na hindi di kalidad na mga gadgets at kagamitan. At pangalawa yung open flame. Okay. Open flame, ito yung mga kandila na naiwan, na nakasindi. Ito rin yung mga natumbang mga kandila o di kaya yung mga Niluluto. unattended cooking equipment kasi open yung flame na yan eh. O di kaya yung mga baga na talagang sinasadya natin na sindihan dahil nagsisiga tayo o sinusunog yung mga dahon-dahon, no? Dahil sa tuyo ng paligid ay pwedeng kumalat yan o di kaya kahit yung mismong embers na yun or yung mga lumilipad-lipad na may kasamang baga ay pwedeng mag-cause ng sunog yan. Ano po ang mga lugar na madalas nagkakaroon ng insidente ng sunog, Sir Tony? Opo, kung titingnan natin, no, nationwide, ano bang percentage na pinakamaraming sunog, no? So, ang pangunahin talaga ay madalas NCR, no? NCR. And anong klaseng area? Ito ba yung mga Okay. kabahayan? Pagdating diyan sa type of occupancy ay single and two family dwelling ang una. Or residential establishments natin or residential structures. Pangalawa yung mercantile or tindahan. Pangatlo yung storage or warehouse. Pang-apat yung industrial. Pero malayo to ha. Ang single and two family dwelling ay umaabot yan kung as to date, no, mga 2,000 plus compared sa pangalawa na mercantile ay nasa 200 lang. Ganun kalayo, no? At followed by magkalapit na yung mercantile, storage at industrial, may mga ilan. Pag industrial kasi ito yung mga talagang pagawaan, ito yung mga malalaking sunog rin madalas talaga. Pero meron din talaga tayong malalaking sunog ng residential dahil sa mga densely populated area natin, hindi lamang dito sa National Capital Region, kahit iba pong riyon na kung saan meron mga metro cities at may mga densely populated area. Sa mga ganyang mga sunog, sir, syempre meron tayong mga nakikita rin na gaya ng naririnig natin, may sinasadya, meron talagang mga kumbaga intentional na ginagawa yon. Sa mga ganyan, ano ang pwede nilang kaharaping problema or kaso kung meron man? Para at least malaman ng kababayan natin, hindi ganun kadali yung gagawin mo na manununog ka or sasadyain mo. Yes po, marami po kaming na-file na yan, no? Na mga insidente, arson cases dahil nga sa mandato ng RA 6975 na mandato ng BFP. Kaya po ang halimbawa niyan ay destructive arson, yan po ay reclusion perpetua, no? Pang habang buhay na At may nakulong na po. May nakulong yes po, na. marami tayo na naipakulong sa mga gano'n. No? Depende kasi yan sa severity na or involved ng klase ng type of occupancy. Usually pag mga places of assembly, mga publikong mga establishment or mga lugar ay nagpo-fall yan under sa sa destructive arson. At meron din tayong mga simple arson, no? So, yun ay hindi siya tulad ng reclusion perpetua pero mabigat pa rin po ang kaharapin nilang penalty, no? Dahil po ay statutory mga violation at saka yun pa yung mga kaharapin pa nilang mga fine and penalty, no? Kasi Sir Tony, para lang din sa kaalaman ng ating mga kababayan. Minsan kasi parang pag sinabing sunog, ang thinking agad aksidente lang or hindi sinasadya. So meron pong mga karampatang parusa pagka tayo nanadya ng panununog. Yes po, kung napatunayan, Sir Ben, no, Oo. na arson, ito po yung talagang with malicious intent, no, na para sunugin intentionally. Pero linawin ko lang, meron din tayo na mga dahil sa reckless imprudence resulting to fire. Meron din tayo mga So pwede ka ganon. rin kasuhan. Yes. Halimbawa, nagsiga ka. Opo. Actually ngayon, bawal magsiga eh. Di ba, Yes po, Sir opo. Tony, no?
Pag nagsiga ka at yung pagsisiga mo, wala ka naman intensyon manunog, pero Yes. dahil dun sa ginawa mo, nasunog ang mga kabahayan sa paligid mo, pwede kang makasuhan. Yes po, parang kasi ang arson kasi talagang intentionally, no, setting a fire with malicious intent, Yun. no. Pero kung kapabayaan, halimbawa napatunayan natin, ay pwede siya doon sa reckless imprudence naman, no, na resulting to damage of property dahil sa sunog. Eh kung may namatay pa, Ay, yun po, pwedeng homicide, no? Homicide. So, halimbawa mga ganun. Depende po sa yung pag file natin sa prosecutor's office sa kanilang depende sa investigasyon pagtanggap sa evidence provided no, Ah. sa kanilang tanggap doon tanggap. sa